Happy farming! Andito po tayo sa Philippine Coconut Authority ngayon. Then, nagbababa sila ng carbonized rice hull. So, nakalagay po, nakasakay siya sa wing band. Medyo marami-rami siya. 5,000 sacks of carbonized rice hull. So, titingnan po natin, inspect natin. Para makita nyo rin yung aming mga seed nuts na iso-zone. Ayan, ganyan kadami. Ayan. So medyo madami yung ating seed nuts na kailangang i-zone. So puntahan natin. Ayan siya. Medyo madami yung seed nuts. Then ating bibisitahin din para makita nyo, guys. Ano, naapak ako sa nyog. Medyo delikado. Para lang makita. Kaya na nga, medyo malikot yung camera natin. Wala tayong cameraman ngayon. Sasampa ako dun sa isang sasakyan para makita natin. So ayan, ganyan karami. Ayan yung ating nagbababa ngayon. Tol, ilan yung carbonized rice hull natin? Ilang sack? Ilang sack ito? Ayan, 1,000 ano ba? 1,000 1,008. So ayun, 1,800 sacks of carbonized rice hull. So ayan si Max. Hindi natin makilala, medyo nakamas siya dahil masyadong maas yung ating carbonized rice hull. Hello guys, pakita ko sa inyo yung nursery ng Philippine Coconut Authority. Ang naka-nursery dito ay Takunan Green Dwarf at saka Katigan Green Dwarf. So inaayos ngayon at nilagyan nila ng overhead sprinkler. So naglagay tayo ng ano dito, irrigation. Ayan, kung makikita nyo. Naglagay sila ng overhead sprinkler. So ayan siya. Bale, nakaline siya. Andyan sa baba. Then, ang interval ng ating tinatawag na overhead sprinkler siguro mga 4 meters. Then, ayan. Yung kulay black na yan. Ayan. Sunod-sunod yung kanilang overhead sprinkler. So inaayos namin to kasi para quality yung seed nuts na binibigyan natin sa mga tao. So ito yung overhead sprinkler na pinagawa ngayon ng Philippine Coconut Authority. So ito yung nursery namin sa Alaminos, Laguna. Maging model na rin para sa ganun kung sakasakaling yung mga farmer natin gusto nilang mag nursery. So ayan, may ideal na nursery dito kami sa Alaminos. So pwede natin gayahin. O kung hindi man ay yung proseso ng paglalagay, ayan makikita nyo naman may tabon siya na almost 3/4 ng ating coconut meron siyang lupa. Para sa ganun medyo maganda yung quality, may makuhang sustansya yung ating mga seed nuts para pag naging seedlings na siya, lumabas yung ugat niya, may sustansya pa rin siya makuha. Ma-assure natin na mas robust o mas malusog yung ating mga seedlings na ipamimigay. So papakita ko rin sa inyo mamaya kasi yung iba nito, yung ginagawa namin bago namin pamigay, nilalagay namin sa polyethylene bags. Kaya ang dami ngayon na mga seed nuts na narito at yahanay, kaya inaayos din yung aming irrigation na system dito sa lugar. At papakita ko rin sa inyo kung bakit meron dito nga medyo napakarami din ng garden soil na nakalagay. Yun yung dahilan kung bakit may mga may mga carbonized rice hull. Ayan, isang bundok na coconut seed nuts. Then ayun, ayan pa sa kabila. At pag inikot natin, ayun pa rin, ang dami pa rin doon na coconut. So ayan yun. Ito naman yung ating garden soil. So 5 dump truck na garden soil yung ibinaba dito. At isinunod na nga yung pinakita ko kanina na merong carbonized rice hull para
paglalagay sa polyethylene bags ay ma-assure na talagang maganda yung quality ng seedlings na ipamimigay ng Philippine Coconut Authority. So pasyalan natin yung ibang seed nuts. Ayan yung aming seedlings. Ayan. Ayan pa yung seed nuts na gagawing planting materials ng Philippine Coconut Authority. Kung mapapansin nyo, medyo meron siyang code, no? Merong kulay, may pintura siya na kulay ano. Ito, tulad nito. Meron siyang kulay yellow. Pag kulay yellow, ang variety niya ay Takunan Green Dwarf. Yan siya. Nilagyan natin siya ng color coding. Ayan siya. May pintura siya na kulay yellow, ibig sabihin ang variety niya ay Takunan Green Dwarf. So color coding siya. So ganun karami, bukod-bukod. Yung iba doon ay Katigan Green Dwarf. Tapos itong ang kulay yellow ay Takunan Green Dwarf, para masigurado natin at ma-identify natin kung ano yung mga variety yung ating ipapamigay. So ayan siya. Ganun karami. At doon sa kabila, doon sa farm na yon, yun ang gagawin pa ring nursery, kaya nag-i-install doon ng irrigation system na overhead sprinkler. So ayun, balikan natin itong nursery namin. Ayan, kung mapapansin nyo, mayroong kulay blue. So may mga pintura siya na blue bilang tag na rin nila. Ito yung sinasabi ko, yung yellow ay Takunan Green Dwarf, ito naman ay Katigan Green Dwarf. Kulay blue ang kanyang pintura. So yun yung color coding na ginamit namin sa Philippine Coconut Authority. So yun lang, mamaya pakita ko sa inyo yung kabuuan. Thank you. Ayan yung in-install na overhead sprinkler. So ayan siya, ito. Ayan. Nakabaon na siya dyan sa lupa. Para nung sa ganon, hindi na siya makasagabal dun sa ating seedling ng coconut. Ayan yung sumunod. Ayan siya. Ito siya. Ayan. Then ayun, meron pa doon. Meron pa roon, ayun. Ayun, so papunta roon yung ating sprinkler. Then dito, pasyal tayo dito para makita pa rin natin yung mga seed nuts na dineliver ng ating supplier. Ayan siya. Then yung kabila gagawin din namin nursery. Ayan, nursery din ang gagawin. Then kung mapapansin nyo, dito na yung general appearance ng ating nursery na ginagawa. Ayan yung mga ina-nursery nila. Ayan, ganyan karami. Meron pa doon. Ayun, dami pa roon. Ayun, ganun karami yung ating seed nuts. Then ito siya, yung iba. Ayan. 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 So napakarami, meron pa doon. Ayun. Daming seed nuts talaga dito. So marami tayong mapapamigay sa ating mga kasamahan na coconut farmers dito sa lalawigan ng Laguna. Ayan. So pasyal ulit tayo. Ito natin yung iba. Sa ngayon, sinisigurado ng ahensya ng Philippine Coconut Authority yung quality seedlings na may papamigay natin sa ating mga coconut farmer. Kaya yung preparation nito talagang maganda na at okay na. Ayan siya, isang bundok na coconut seedlings, coconut seed nuts. Ayun pa. So ang hirap lumakad dito guys kasi masyadong maputik, kasi umulan ngayon, basa ang lupa. Ayan, napakita ko lang sa inyo para may idea kayo kung sakali nagagawa kayo ng seedlings
o paghihingi kayo ng seedlings sa Philippine Coconut Authority. So ayan, sa mundok ang dami yan. So yun lang, maraming salamat and thank you sa atin lahat and happy farming.